Maayong aga, Alain. Magandang umaga, Luke. Okay, ito ay isang podcast daw ang gagawin natin. Podcaster ka na pala. Yes, oo. Alam mo, ang mga kasama ko gustong magkaroon ng podcast. Sabi ko, hindi pwede. Bakit? Na ako lang mag-isa. Ay, nako, kaya ako nabudol. Kailangan Isang merong espiritu. isang mas bata sa akin. Kasi ako'y medyo nasa wiser age na, di ba? Parang alam ko kung anong gusto mong sabihin ko. Anong gusto mong sabihin ko? Kaluk, parang hindi ka naman masyadong matanda tingnan. Actually, hindi naman. Hindi ko in-expect yun, Alain. Alam mo, marami rin nagsasabi, no? Na medyo hindi pa ako middle age. Para Ganyan. sa kaalaman ng mga tao, inutusan ako ni Luke na sabihin yan. Uy, hindi Sabi ko sabihin mo yung totoo. Hindi yan nangyari. Di ba sabi mo sa akin noon? Sabi mo nung, Gumagawa ka na lang ng kwento. di ba sabi mo kanina? Sabi mo sa akin kanina, alam mo, look, medyo mukha ka lang 30. Hindi ba? Ginagawa mo pa akong sinungaling. Sige na. Anyway, anong pangalan ng podcast natin? Ang pangalan ng ating podcast ay Ano Gid Bala? Tama ba pagkakasabi ko? Hindi kasi ako Ilonggo, sorry. Kailangan, pagka nagsalita ka ng Ilonggo, kailangan may lambing sa dulo. May lambing? Sige nga, ulitin mo. Paano kung kulang ako sa lambing? Bakit? Ano bang probinsya mo? Bakit kulang ka sa lambing? Ano ba? Ilocos. Ay, nako. Mahirap nga yan. Mamayang Sige. episode na yan. Sige, turuan mo ako ng Ilonggo. Sige. Ano gid bala? Ganon. May lambing sa dulo. Ano Gid Bala? Yes, yan. Malambing na ba? Yes, ulitin mo pa. Ano gid bala? Ano Gid Bala? Okay. Alam mo ibig sabihin nun? Ano muna? Anong ibig sabihin? Ay, ibig sabihin nun, ano ba talaga? Okay. So, anong connect nun sa... para sa kaalaman ng audience natin, anong connect nun sa... Kasi, di ba, gagawa tayo ng... mag-uusap lang naman tayo, di ba? Usap tayo ng mga issues. Halimbawa, ano bang gusto mong pag-usapan? Chismis. Si Larry Gadon? Yeah. Ginagalit mo naman ako eh. Di naman ka topic yan eh. Nila ba? Bakit? Naalala mo ba ang mga panahong 2022? Nung 2022. Nung nakaharap ko yung mga masasama sa ating lipunan. Yung kasamaan at kadiliman. Yun, si kasamaan at si kadiliman. Sino yung kadiliman? Di si Larry Gadon. Si kasamaan itong si Harry Roque. Diba? Pero anyway, pupunta tayo doon. Sige. Pupunta tayo doon. Kaya yan ang title ng ating podcast. Dahil pag-uusapan natin, ano gid bala ang halimbawa, issues. Sabi mo issues. Ano gid bala ang tungkol sa sahod? Okay, tama. Lalo na sa usapin ng minimum wage. Yes, oo. Tapos, ikaw rin, di ba? Medyo involved ka rin sa mga issues na pinaglalaban natin. Oo naman. Which is? Climate change. Ano ka ba naman? Alam ko pa issue mo. Diba? Doon nga tayo nagkita eh. Paano nga ba tayo nagkita? Paano ba tayo nagkakilala? Sige, gusto ko manggaling sa'yo yung kwento. Kasi meron akong sariling version ng Sige. kwento ko. Ganitong version, okay? Medyo big time. Diba? Hindi kita nakilala dito sa Pilipinas eh. Alam mo yung una kitang nakita. Shala pala Bangkok, Thailand. Diba? Kasama ko pa yung anak ko, si Ramya, diba? Tapos, nag-attend kami ng climate conference or Just something. Transition Conference. Yan, sige. Ano namang first impression mo sa akin? Mukha kang masungit nun. Masungit ba? Masungit ka tingnan nun. Talaga? Tas, wala ka pang kinakausap nun. Mag-isa ka lang sa table. Ganyan, nagsa-cellphone ka lang. Ganyan. Ganon? Kaya ang kinausap ko, hindi ikaw. Sino? Si Ramya, yung anak mo. Tapos doon kami nag-usap-usap. Napagtanto at na-realize ko na nagsa-stand-up comedy. So alam mo. So hindi ka pala... Yes. Kasi laging sinasabi ng mga tao, di ba? Ano ba tong si Luke Espiritu? Parang laging galit. Lagi na lang galit. Ako, laging galit. Magmula nung makilala kita, parang hindi ka na nagseryoso. Okay. Etong si Alain, halos kasi edad mo yung anak ko, ano? Si Ramya. At saka debater ka rin. Tama? Tama. Yan. Dati, Gano'n ka ba katagal nag-debate? mga 4 na taon lang. Wow! So, ibig sabihin, kung ikaw ang isa lang laban kay Harry Roque at saka kay Larry Gadon, yari sila sa'yo. Hindi ko naman gugustuhin na mapunta sa posisyon mo na ang mga kalaban ko ay kasamaan at kadiliman.
Oo, paano yun, di ba? Mas magandang ikaw. Alam mo, sa totoo lang, mas gusto ko nga i-field ang anak ko eh. Gusto kong sabihin sa kanila, kung Siya kalaban nyo lang, laban. ito, laban nyo. Diba? Alam mo, ang tawag doon, partida pa na ako yung nakaharap nyo. Kung nakaharap nyo, mga Gen Z tulad mo, Alain, walang panamayan si Harry Roque at saka si Larry Gadon. Diba? Yun ang commonality nyo ng anak ko, diba? Napupunta na naman tayo sa 2022. Parang medyo masugid ang damdamin. Oo. Actually, Kalong, ang matagal ko nang gustong itanong sa'yo, dahil medyo matagal na rin tayo magkakausap, pero hindi ko natanong sa'yo kahit kailan nung matapos yung 2022 elections. Ang gusto kong itanong ay, nung nag-anunsyo na ng resulta, sino mga kasama mo noon? Nasaan ka noon? Anong nararamdaman mo noon? Pwede mo ba akong kwentuhan? 2022? Oo. Yung natalo kami lahat? Hindi at ko na nga naging sinabi. 31 million Nung daw si talunan Bongbong ka? Marcos. Grabe, no? Parang may diin, Di ba pwedeng lambing? Di ba? Hindi ba pwedeng ilonggo type na... Okay. Nung talunan ka? Hindi, ganito yan. Ato ba lang doon na perdi ka bla? Hindi ko na walang subtitle. O, di ba? Pagka sinabi mong ganon, parang hindi siya masama, di ba? O, anong ginghimo mo bla to? So, ato ba lang na perdi ka bla? Ano ibig sabihin nun? Yung natalo ka, ano bang ginawa mo? O, di ba? Parang ang ganda pakinggan. Sige, Okay. sige. Alam mo, sa totoo lang, Aline, hindi ko naman feel na parang talo eh. Bakit? Kasi talo nga sa eleksyon, pero alam mo sa totoo, I really felt na merong gain. Kaya kasi aside from the fact na hindi tayo kilala, 'di ba? Nalagay natin sa parang pinag-uusapan yung mga issues ng ordinaryong manggagawa. Yung mga dating hindi na pag-uusapan. Hindi na pag-uusapan. At can you imagine, wala ka namang pera, wala ka namang makinarya. Pero ayoko lang sabihin ng naging boto natin, di ba? Pero significant din naman yon sa isang tao na, alam mo yun, galing sa zero, hindi kilala. Kaya na-feel ko doon na hindi siya loss. Sa tingin ko, gain yon dahil kahit papano, naging, hindi man sa karamihan, pero sa isang signifikanteng sektor, ay importante yung pagbabago na binibitbit mo. Yun yung aking feeling doon. Kaya after nung elections, ang una kong ginawa ay magpasalamat sa mga kabataan. Bakit? Mga katulad kong Gen Z. Yes! So, kasi yun yung support base ko eh. Mga tulad mo, Gen Z. Pumunta ako sa Lenny Kiko HQ. Nasa YouTube. All around. Nasa Facebook ang aking pagpapasalamat sa mga kabataan doon. Pwede nga natin ma-review eh. Okay, sige. Sige, try natin. Play natin. Okay? Yan, para magtanong ka. Yan. Yan, alam mo. Yan. Buong kabataan. Bakit shame on this generation? On our generation. I also share in the despair and the frustration and the shame on this generation that we have brought back itong Marcos na ito na dapat sinuka na ng kasaysayan. I still do share in galit na yun, despair na yun, na bakit ba itong mga to na sinuka na and what they represent. So, ano na masasabi mo doon? Yan, okay. Anong masasabi ko doon? Ang una kong gustong sabihin, bago tayo pumunta sa usaping politika, ba't parang pareho yung jacket mo doon? Hindi. Okay. Lagi kasing branding, di ba, ng Look Espiritu ay may jacket na green. Pare-parehong jacket ba yan? Anong kwento ng jacket na yan? Okay, ganito yan ha. 2016 pa lang, ang pinaka-paborito kong jacket ay yung binili ng aking misis sa ukay-ukay. Binili niya sa kanyang sarili.
Hindi para sa'yo. Oo, Pero, pero medyo sabi ko mas maganda yata to. Pinaunlakan naman ako. Ito yung parang Che Guevara type na jacket. sabi mo, mas bagay sa'yo kaysa Yes, ever since 2016, ganyan na yung gamit ko. Kaya akala nila parang branding o ano. Paborito kong jacket yan eh. Di ba parang, halimbawa, sabihin natin, paborito mong shirt o paborito mong sapatos, the same sa akin. Kasi medyo I am into history. So, nasa Cuban Revolution, fan ako ng Cuban Revolution, Che Guevara, Fidel Castro. So, medyo nagustuhan ko yon. Ngayon, nung pagtakbo sa eleksyon, kasi medyo naluma na yun pagdating ng 2022, 6 years after. So, hindi ko na nagagamit. So, naghanap ako ng jacket na will closely resemble it. Pero kung papansinin mo, hindi yan Che Guevara jacket. Tapos later on ko na lang nalaman na ang dami pala sa ukay-ukay niyan. So, sa ukay-ukay ka tumungo. Oo naman, after nung elections, At nakailang jacket ka na. medyo 10 na siguro akong jacket niyan. Oo, yung mga ito. May collection. Yes, hindi yan uniform. So anong suot mo ngayon? Ito medyo military attire to. Okay. Na mula sa ukay-ukay na meron pang Canadian flag. Ayan no? Ayan no? Medyo meron pang Canadian flag. So iba yan doon sa iba. 'Di ba? Oh, Pero yung ngayon- talagang napansin mo yung jacket. Oo. Pero ngayon, ang gusto kong pansinin, ngayon, pag nakikita kita, Sige lang. Oh. Ano yun? pag nakikita kita, Sige lang. Kape ka muna. Alam mo, kailangan na ito. Masarap pala tong kape natin, no? Magkape ka kaya, no? okay. So, mainit pa tong kape natin mula ba sa santo? Ako, Negros Coffee to eh. Anong tingin mo sa Negros Coffee? Wait lang. Okay. Pag nagkikita tayo sa mga rally ngayon, hindi na green na jacket ang suot mo eh. Parang lumevel up ka na. Leather jacket na ang suot Nakita ni mo ba Lucas ako mag-leather Virito. jacket? May mga ilan-ilan lang. Alam mo kung saan nanggaling yung leather Saan? jacket na yan? Okay din. Hindi. Medyo binili ko na sa Dubai yan. Kung naalala mo, nagpunta ako sa Dubai. Para sa COP28. COP28. Ano mo, Paliwanag mo siguro Okay. sa mga audience natin ano ibig sabihin ng COP. So, ang COP28 o Conference of Parties ay ginaganap taon-taon kung saan ang mga world leaders natin ay nagtitipon-tipon para pagdiskusyonan ang climate change. O kung paano nila Siyempre, tutugunan. alam mo yan. Siyempre, ako Bakit pa mo ba? alam yan? Kasi Oo. ako ay isang climate justice advocate. Yes, oo. Katulad mo. Ay, hindi. Inimpluwensyahan nyo na ako. Diba? So, nagpunta ako sa COP sa Dubai. Tapos, dun mura ang leather jacket doon. Talaga? So, binili ko na. Tapos, minsan, di ba, para huwag naman magsawa doon sa Che Guevara. Di ba, gumagamit na rin tayo ng leather. Paminsan-minsan. Tapos napagtanto ko na si Coco Martin, nag-Che Guevara jacket din. Talaga At ba? nagli-leather jacket din. So, ikaw na ang Coco Martin. ng Hindi iyong hindi lang. Ano pa? Nung hearing ni Sara Duterte, napagtanto ko na nung huling appearance ni Sara Duterte sa mga lawmakers natin, nag-green jacket din siya. So, labanan pala to ng green jacket. Yes, yung parang Che Guevara type din na jacket. So, napapauso na. Di ba? Ang Che Guevara jacket, leather jacket. So, marami ng mga gumagaya. Sa'yo? Hindi sa akin. Hindi sa akin. Ayoko namang sabihin yun kasi alam mo naman, ang hirap naman i-appropriate yun, di ba? Di ba? Pero nauuso na yung ganong klaseng attire. Maganda niyan, ipauso natin. Sige, so mamaya, sa susunod na episode, Dapat naka-Che Guevara jacket na rin ako. Bigyan kita ng Arboran galing na sa lang. arboran Tama, kita sa tama. ukay-ukay. Okay, sige. Susunod na Susunod episode ha. natin. So dapat ganyan na rin. Medyo naka-military type jacket ka na rin. Ang tanong ko naman sa'yo ngayon, pagkatapos ng eleksyon, nasan ka? Anong ginawa mo nun pagkatapos? Naku, ang daming mga advocacies na pinasukan natin. Alam mo yan, di ba? Kasi nagkita nga tayo sa Thailand para dun sa Just Transition. Ang ibig sabihin ng Just Transition, gusto natin na magkaroon ng parang pagkilala una muna na
ang ating mundo ay umiinit. Yung karon ng global warming, climate change, dahil sa ating mga paggamit ng mga fossil fuel, at gusto nating magkaroon ng transisyon mula sa paggamit ng fossil fuel, yung mga ano bang tawag doon, mga coal, sa ating kuryente, natural gas or fossil gas. Titigil na natin yan, pumunta na tayo sa renewable energy. So definitely nandun tayo sa advokasya para sa transition mula sa paggamit ng maruruming enerhiya papunta sa renewable energy para hindi uminit ang ating planeta, para ang ating planeta ay kahit papano ay hindi lumagpas dun sa matinding pag-init kasi makakasama sa ating kinabukasan. Naramdam na natin. So, pasok tayo dun sa laban na yon. At pumasok din tayo sa laban ng sahod. Of course, hindi mawawala yon. Yung advokasya natin sa manggagawa. Meron tayong alyansa na National Wage Coalition kasama iba't ibang labor groups. Ako bilang presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino ay nandun din ang KMU, andun ang TUCP, andun ang nagkaisa labor coalition. So itinutulak natin ang pagtaas ng minimum wage. Sa bahagi ng BMP kung saan ako ay napapabilang, ang aming tinutulak ay 750 dagdag sa minimum wage. At marami pang laban, mga aktual na laban. Kasi alam mo, Alain, hindi naman tayo yung pang-eleksyon lang eh. May eleksyon man wala, pinaglalaban natin yung mga interest nung, hindi nung mga bilyonaryo Pinaglalaban natin yung interest nung mga basihang masa natin. So, ganun lang din naman. Before the elections, yun naman ang ginagawa natin. After the elections, ganun pa rin ang ginagawa natin. Walang nagbago. So, balik lang din sa labor movement. Tapos, itinutulak ang climate justice na tinatawag. At marami pang iba. Kaya tayo nagkakilala. Oo, doon tayo nagkakilala sa Bangkok, Thailand, na social. Yes, although. Pero ang naaalala ko sa'yo, hindi yun eh. Kasi, yun nga, medyo seryoso ka nun, medyo tahimik ka nun. Nabuhayan ka lang nung nagkukwento ka na tungkol sa anak mo. Magkakatabi tayo ni Ramya, nung anak mo. Tapos, nabanggit ni Ramya na itong seryosong, tahimik na Luke Espiritu sa tabi namin ay nagsa-stand-up comedy pala. Hindi mo alam yun, na pagkatapos ng eleksyon, meron ka palang pinasukang gig na stand-up comedy. Pwede mo ba akong kwentuhan tungkol doon? Ilang beses yan. Alam mo, parang isang art form yan na medyo paborito ko, yung stand-up comedy. Matagal ka na palang fan ng stand-up comedy. Pero sila dati, nung bata pa sila Ramya, at saka yung kapatid niya, si Ninon, yung ate niya, nabobola ko pa sila. So sila yung pinag-i-stand-up ko. Tapos ako yung nagsusulat ng script. Sila yung pinag-i-stand-up ko. Pinapag-deliver mo sila ng script mo. Sa Comedy Manila, sa ba't most. hindi na lang ikaw? Yun nga ang sinasabi sa akin. Kaya nung eleksyon, meron akong mga joke sa mga talumpati ko, nagjo-joke ako. Sabi ko, kaya gagawin ko. Hindi naman pwedeng anak mo ang mag-deliver. Hindi na pwede, di ba? So mga talumpati ko, may mga joke kami. Alam ng mga kasama ko yan eh. May yung mahiwagang bato na joke, yung espiritu sa Quiapo, yung mga ganyan. Maglagay tayo ng konting dito. Ngayon pinerform ko siya sa most, tapos nagustuhan ko na. So after that, nag-perform ako ulit. Tapos sabi na ng mga ibang kasama ko, tumigil ka na. So tinigil ko na. Di ba? So merong video na ganyan. So pwede natin actually tingnan. Tingnan mo kung nakakatawa ako. Sige. Yan. So, nakakatawa ba? Walang preno. Wait lang. Okay. Ano gusto mo sabihin? Hindi, mas natatawa ka sa tanong. Alay, nakakatawa ba? Pwede na. Kaya kong tapatan. Pwede mo naman tapatan. Joke lang. Huwag na tayo maghamunan dito. Okay, sige. Akala ng iba siguro, galit lang ako, ganyan. Di ba? Hindi naman ako ganun, di ba? Nakita mo naman ang other side ko, di ba? Pero ang galit din naman natin tungkol sa mga issue na
pumapaligid sa atin, na kinabibilangan natin, hindi naman lang siya nanggagaling sa galit lang eh. Hindi naman natin gustong magalit, di ba? Correct. Oo. Ang galit na yun, kumbaga, ay indignation sa pangyayari sa lipunan natin, sa pambabastos sa lipunan natin, di ba? Yes. Halimbawa, ano ba yung mga latest na nangyayari sa Senado natin? Yung bangayan Naghamunan. ni Alan Peter Cayetano Yes, oo. Ano bang gusto mo? at Zubiri. Ano masasabi mo doon? Yan ang sinatawag nating toxic masculinity. Di ba? Ano bang toxic masculinity, Aline? Alam na alam mo yan, Gen Z, di ba? Medyo ganun ang mga terms niya, toxic masculinity. Siyempre, yung toxic masculinity, yun yung kapag tingin mo nasa-threaten yung masculinity mo, kaya kailangan mong patunayan yung pagiging Lalaki, strong man di ba? mo. Oo, parang lalaki ako. Di ba? Ako ay dapat sapakan. Di ba? Ganun din ang nakikita natin kay Robin Padilla. Toxic masculinity. Kala Yung mo, urges niya. Urges niya, ganyan. Diba? Bakit siya tinatawag na toxic? Di ba? Bakit? Bakit toxic ang tawag doon ng mga Gen Z? Ano ba? Kasi nakakakuhan siya, di ba? Yung parang, yung lalaki parang expected na maging violent. Di ba? Maging alpha. Alpha ako, alpha kami. Na hindi na pinag-uusapan, di ba, yung diskurso, debate, issues. Di ba, i-resolve sa... Pataasan na lang ng ihe. Yes, so sapakan na tayo. O parang, alam mo, may respeto ka ba sa ganon, Aline? Siyempre Mga wala. toxic, di ba? Hinalal natin yung mga yan eh. Tapos, para gawin yung trabaho nila. Hindi para magsapakan. Macho culture na nakakasuka. Pero maliban pa dyan, hindi lang kasi yan tungkol sa toxic masculinity eh. Okay. Tungkol din yan sa wala silang kinakatakutan dahil matagal na silang may kapangyarihan. Matagal na silang trapo. Matagal na silang nakapalagay sa culture of impunity. 'Di ba? Walang nakakapagpalagot sa kanila eh. Correct ka dyan. Di ba? Parang umabot na sa punto that they could actually arrogate the role of, acting stupid. Medyo may privilege. They can already claim the privilege of being foolish. Pag umabot na yung mga, tawag natin dyan, public officials ba? Pag umabot na sa ganyan, sa level na they could claim the privilege of being stupid, of acting foolish, that actually means na umabot na sila sa rurok ng kanilang kapangyarihan. 'Di ba? Kapag ikaw ay wala nang nagche-check sa'yo, 'di ba? Hindi ka na hino-hold accountable. Normalisado Normalisado nang maging ganyan. Yung tipong sabakan tayo. Urges, kasi kapag medyo meron pang accountability, medyo limitado ka pa sa iyong aksyon, masasabi mo ba yan in public? Na mas importante urges ko sa asawa ko? Masasabi mo ba yan? Diba? Hindi. Diba? Siguro sa ibang bansa, pagka ginawa mo yan, that will be your political death, diba? Pero dito, apparently, you could say all of those things at walang magkikriticize sa'yo na to such an extent na wala ka ng career dapat. Kasi gano'n naman dapat yun, di ba, Aline? Dapat pagka sinasabi mo yun, dapat political death sa'yo yun. Not in the Philippines, di ba? Tama yung sinasabi mo, umaabot na sa punto na sobra na yung power nila. Impunity ang nagiging manifestasyon nung kanilang abuso sa kapangyarihan. Kaya, anong masasabi mo dun sa dapat solusyon dyan sa ganyan? Siyempre, tama na ang mga trapo. Kailangan natin ipunto o iparating sa masang Pilipino na pwede nating itakwil yan. Na pwede nating palitan yan. Na posible magkaroon ng gobyerno ng mga mamamayan. 'Di ba? Na hindi galing sa kapangyarihan, kundi may paninindigan.
So, ibig sabihin yan, Alain, galit ka sa mga political dynasties. Oo naman. Di ba? Ikaw ba, hindi? O, syempre naman. Oo, Pero kasi, diba? alam mo, ang problema sa ating bayan, sa Pilipinas, ang feeling ng karamihan, kaya ewan ko lang kung ano yung masasabi mo dito, ang feeling ng karamihan, wala tayong magagawa eh. Di ba? Parang hindi naman natin yan malalabanan. For example, is there an example in history or in other countries na naging posible kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga oppressor, naging posible na tumindig ang mga inaapi at gaano pa sila kalakas at binasag yun? May mga ganyan ba? Hindi naman natin kailangan lumayo sa ibang bansa. Sarili nating bansa eh. Ang kasaysayan naman natin, yung Marcos dictatorship. Diba? Natopple naman natin. Si Erap, natopple naman natin. Hindi naman tayo nagkulang sa pagtatagumpay sa kasaysayan. Ang challenge lang ngayon ay kailangan lang nating iparating talaga sa masa na kaya nating ulitin yun. Na kaya nating dumating ulit sa puntong yun. Kasi more often than not, ang sinasabi ng mga kapwa nating, ang sinasabi ng mga kasama natin sa hanay, yung mga kasama nating mga manggagawa, mga ordinaryong mamamayan, sinasabi nila na, may magagawa ba tayo dyan? Eh, hindi nila na papansin o hindi nila naiisip na tayo yung kayang makapagpatalsik dyan. Tayo yung may magagawa dyan. Walang ibang gagawa niyan kung hindi tayo. Kaya kung tatanungin natin kung posible ba, yan ang homework natin. Yan ang assignment natin. Diba? Alam mo, agree naman ako sa iyo, Alain. Dapat tayo, kaya natin yan. Tayong pinakamarami, di ba? So kung nananatili yan, ibig sabihin kasi tinatanggap lang natin ang pamumuno ng mga abusadong yan. At saka hindi lang naman yan simpleng mga bastos lang sila. Pumapatay din yan eh. Di ba? Deadly rin ang panumuno ng mga yan. Tapos yung mga pulisiya nila. Di mo ba napapansin anong mga economic policies nila? Di ba? Yung pag pinag-usapan natin ng halimbawa, kapag part ka ng dynasty o part ka ng mga political families from national to local, yan din yung mga pabor sa mga bilyonaryo. Di ba? Pagka-question ng manggagawa, hindi naman sila para sa manggagawa. Pagka pinag-usapan ang sahod, ayaw nila ng pagtaas ng sahod. Pag pinag-usapan ang mga proteksyon sa magsasaka, mas gusto nilang padaluyin ng import na lang ng mga agricultural products. Pag pinag-usapan ng mga buwis, mas gusto nilang buwisan ng mga mahirap kaysa sa mga mayayaman. So, medyo hindi lang yan sa simpleng abusado lang sila, kundi may tinatawag tayo dyan yung uri sa lipunan na kinakampihan nila. Siyempre, hindi nila kinakampihan yung karamihan ng mga manggagawa, mga mga maralita, mga magsasaka. So, ganun din ang kanilang, ganun din ang problema. Dahil aside from the fact na sila ay abusado, bastos, sila rin ay anti-masa. Di ba? Anti-masa rin sila. So, ngayon, ang problema lang, anong masasabi mo doon sa sinasabi ng iba na isumbong mo na lang kay Tulfo? Tawa na lang ako dyan. Tawa ka na lang dyan. Kasi sinasabi mo kanina, di ba? Nasa ating mga kamay. Ang problema, Alain, yung ganung linya, di ba? Pag pinalaganap mo, actually nasa kamay natin para lumaya tayo. Tapos i-reject natin yan. Nasa ating mga kamay yan. Minsan, pag narinig yan ng ordinaryong Pilipino, may gagawin pa kami dyan . Kung nasa kamay natin, ibig sabihin kami pa yung kikilos. Pwede ba naman na ipasa kamay na lang natin yan ng sa mga, ano bang tawag doon, mga tagapagligtas. O kaya Messiah. Isumbong na lang natin yan sa mga malalakas din. Kaya malakas din yung linyang isumbong mo na lang kay Tulfo. Anong masasabi mo sa ganun?
wala naman na tayong maaasahan sa mga hindi naman naiintindihan ang karanasan ng ordinaryong masa, di ba? Paano natin maaasahan si Kibuloy o si Tulfo na solusyonan ang minimum wage o pataasin ang minimum wage kung sila mismo hindi naman minimum wage ang kinikita, di naman nila alam yung karanasan na nahihirapan ka na ipagkasya bilang babae ng pamilya, ipagkasya yung kinikita mong katiting lang para sa buong pamilya. O kaya paano nila masusolusyonan ng public transport kung sila naman nakasasakyan, naka-aircon? Paano nila susolusyonan ang housing sa mga komunidad ng maralitang lungsod kung sila mismo mansyon nakatira? Hindi talaga tama na umasa na lang tayo sa iba na mayaman na hindi naman natin katulad. Kaya ang kailangan talaga natin, gobyerno ng masa. Diba? Nako, mahirap yung mga sinasabi natin yan. Mas masarap kasi na isumbong na lang eh. Di ba? Ikaw ay kontraktual na manggagawa. Di ba? Oo. Siyempre, alam mo naman, Alain, na nandun ako sa labor movement. Sa kilusang... Talaga ba? Joke lang. Alam ko naman. So, alam mo naman na nasa bukluran ng manggagawang Pilipino tayo, di ba? So, isa yan sa rason kung bakit sinasabi rin natin yan. Na anong problema nyo? Kayo ay kontraktual. So, ang kailangan natin gawin, mag-organisa tayo. At ipaglaban natin ang ating sarili. Pero, ito sasabihin ko sa iyo, Alain, kahit nandun na kami na nag-organisa sa kanila, tutulungan namin sila sa pag-organisa. Malakas pa rin talaga yung linyang isumbong mo na lang kay Tulfo. Bakit umiiral yung ganon? Kasi mas, alam mo yun, kasi ako, kapag inorganisan nyo pa kami, lalaban pa kami. Kasi pagod ka na nga di ba? Diba, api ka na nga di ba? Api ka na nga, di ba? Ginagawa ka na ng gawaing bahay. Oo. Tapos lalaban ka ba? Lalaban ka ba? Yung mensahe mo sa akin, imaginein mo to Siyempre, hindi naman ako, alam mo yon, hindi naman ako cynical na tao, no? Parang ina-analyze lang natin. Bakit mas mahirap yung mensahe na ipaglaban mo ang sarili mo. Kasi ganun ang mensahe natin Ipaglaban natin ang ating sarili. Huwag tayong umasa sa trapo, huwag tayong umasa sa mga misiyas. Di ba? Yun yung ating mensahe. Di ba? Sa podcast na ito pero, kailangan din nating intindihin. Bakit yung mensaheng yan, may kailangang pagpapalawak dyan. Kasi, mas madali kasi na iisipin na bakit kailangan ko pang lumaban? Api na nga ako kapag lumaban ako, di ako pa ngayon ang babalikan. Malakas sila Kaya maintindihan mo rin bakit umaabot yan sa iaasa mo na lang. Isumbong mo na lang kay Tulfo. Pero alam mo, yung dito sinasabi natin na yan mismo, yung hindi natin, yung pagbibigay natin ng ating problema or pag-aasa ng solusyon sa ating problema, inaasa natin sa iba, yan din mismo ang magdadala sa atin sa peligro. Tama? Kasi ilang beses na yan di ba? Matagal namang inaasa natin na yung ating solusyon sa problema ay solusyonan ng iba na malalakas. Kay Duterte. Di ba? Yung kontraktualisasyon, binigay yan kay Duterte, na solusyonan niya, wala namang ginawa. 20 pesos na bigas, binigay natin kay Marcos, na solusyonan niya, mas tumaas ang presyo ng bigas. Ngayon naman, may bago. Tulfo naman ngayon. Lahat ng problema natin, bigay natin kay Tulfo. Kaya wala ka rin talagang ibang kailangan ma-realize, kundi kailangan umasa ka sa iyong sarili. Kailangan buuhin mo ang iyong puwersa para ikaw ay lumaya sa lahat ng kaapihang ito. Di ba? Yun nga lang, medyo matinding mensahe ito na kailangan pa nating palaganapin. Paano ba natin mapapalaganap? Lalo yan, Alain. Sa pamamagitan ng ating kwentuhan. Ito ay siguro marami pang mga episodes, no? Oo Hindi naman. ngayon Hindi dito nagtatapos. Hindi dito nagtatapos. Kumbaga, parang kinikiliti lang natin sila doon sa yung direksyon ng ating
podcast. Pero syempre, hindi naman tayo lahat dito puro seryoso dyan. Kasi... Di katulad mo nung Bangkok na Oo nga eh. seryoso at tahimik. Oo, di ba? Dapat meron ka ring... Tawanan. Kandi. Kakanta ka rin dito. Ay, hindi naman kantahan. Hindi ba kantahan? Hindi ka ba kumakanta? Sige nga, parang naririnig kita kanina, kumakanta ka ng Pink Pony Club. Ay, nabanggit na nga si Chopper. Paboritong singer kayo. Akala mo si... Na-underestimate kita. Oo gulat naman. na gulat ako nung nalaman. Ano naman ko, nakala alam mo sa pala. akin? Guns N' Roses lang ako. Siyempre, ako ngayon. Chapel Road. Chapel Road. Di ba? Mali naman yung lyrics mo eh. Pinapakanta kita ng lyrics ng Pink Pony Club. Wala kang ibang makanta kundi Pink Pony Club. Di ba na-explain ko sa'yo anong ibig sabihin ng Pink Pony Club? Sige na. Meron pa. Good Black Babe. Kita mo na? alam ko yun. Alam mo ba yung Good Luck Babe? Oo naman. Kaya ko bang kantahin. Sige nga, kantahin mo yung Good Luck. Sige nga, kantahin mo yung Good Luck Babe. Basta duet tayo. Sige. Wag Okay, na. one. Puntas. Bilis, yung Good Luck Babe lang. Wala to sa ano ko. Sa job description. Wala ba? Meron ka bang, pagkatapos na ito, di ba, sabi mo, pupunta ka dun sa Chapel Road night. Ikaw ba, wala kang balak pumunta? Patunayan mo kung talagang ikaw ay kakampi ng mga Gen Z o kabilang ng mga Gen Z. Nasa stand-up comedy ako ng aking brad eh. Oo, na-invite ako sa stand-up comedy ng brad ko eh. Minsan, sasamahan kita dyan, pero ikaw, magsa-stand-up comedy ka. Ay, may ganong paghamon? Oo. Sige. Sige nga, hindi Sige. nga, totoo. Okay, Sige. sa next episode natin, dapat Dapat yung may stand-up mapakita na comedy, tayo. yung video ng stand-up comedy mo. May homework. Di ba? Di ba? Never mo bang naisip yan? Hindi. Na pwede ka palang nakakatawa ka? Hindi mo ba naisip yan? Hindi mo. Uy, wait lang. Matagal na daw tayo. Okay. 40 minutes na daw. Ano bang ma-expect ng mga audience natin sa mga susunod? Ayun, maliban sa kanta ni Luke Espiritu, Ay, hindi ako kakanta ever, no? maliban sa tawanan natin at sa kapihan natin, Yes, ay syempre dadaan natin yan sa kwentuhan, sa pagtalakay pa ng mga issue, pero sa hindi naman masyadong seryosong paraan. Or wag masyadong nosebleed. Okay. Sabi nila. Alam mo ba yung nosebleed na term? Oo naman, ako patuturuan mo. Okay. Ano ba yung Gen Z equivalent ng nosebleed? Wala, yun pa rin. Kasi Gen X yan eh. Nosebleed pare. Nosebleed. Ganun yan eh. Nung panahon namin eh. Lalong-lalo mag-English ka, nosebleed eh. Okay. So, sa mga susunod, di ba? Ganun lang. Gusto kong, para bago natin tapusin ang episode na to, gusto kong matanong sa'yo kung ano ba ang Ilonggo ng goodbye o paalam. Para Paalam. sabay natin siyang sabihin. Ang hirap ng Ilonggo ng paalam kasi English eh. Oo. Bye-bye. Ilonggo ba yun? Ilonggo eh. Bye-bye. Ano nga ba yung Ilonggo? Sabi, nag-Ilonggo na ako tuloy tuod Hindi, totoo. Bye-bye nung bata ko eh. Bye-bye? Bye-bye. O sige, so gano'n na lang ang... Sige. Hindi, Ilocano na lang. Yung sa Ilocos na lang. Hindi ako nag-Ilocano. Fake Ilocano ka pala. Kaya Lang ako, Ilocano lang ako kasi kumakain ako ng vegan longganisa. Nako, sarap nun. Empanada. Akala ko sabihin mo, vegan ka eh. Di ba? Ano ka ba? Vegan ako eh, vegan. Anong vegan? Vegan longganisa. Vegan longganisa. Ayan, medyo nagiging malalim-lalim na ang usapan. Kape lang naman ang iniinom natin ngayong umaga. Oo, ibang klaseng kape to. May lakas ang tama ng kape to. Wait lang, natataka. Okay lang eh. Okay. Pero matagal-tagal pa naman tayo mag-uusap. Yes. Hindi naman to yung huling episode agad natin. Diba? Simula pa lang to. Kaya kung may gusto kayong itanong, kung may gusto kayong issue na pag-usapan natin,
may issue na napapatampok sa inyo, comment nyo lang at pag-uusapan natin yan. Simulan na natin yung closing natin na Ilonggo. Paalam, bye-bye lang sa amin. Ha? Okay, sige. Okay. Sabay tayo? Bye-bye. Wait lang, sabay tayo. Bibilang ako, tapos sabay tayo. Okay. 1, 2, 3. Bye-bye.